For today's episode, magso-solo camping tayo. Kailangan mo tapangan yung loob mo para magawa mo yung gusto mo. Kasi ito yung... Uy! Putik naman na mga kawayan to. Tayo mga pala. Tinarakot ako bigla. Tabi-tabi po. Ang tunog yung mga kawayan eh. What the heck? Totoo yung sinasabi nilang tayo lang mismo ang nagbibigay ng takot dala ng mga isipan natin. Totoo yun. Kinilabutan ako dun? Bad trip. Pero may mga bagay talaga na hindi maipaliwanag. Hindi maipaliwanag pero nararamdaman. Wait. Nakaka-horror nung ilaw. Itong ilaw na to, may sensor to. Automatic detection. Kahit hindi ako dumadaan, bumubukas ako sa meron siya na detect. Talagang hindi maiiwasan ang mga ganitong pangyayari. Lalo na kapag nagsosolo ka. Pero hindi naman kasi yun yung goal natin dito. Ang goal natin ay makapagpahinga. Kaya samahan niyo ako sa ating solo overnight camping ngayon sa tuktok ng kabundukan at tanaw ang kabundukan ng Sierra Madre. Pagkatapos ng 4 na araw, kumusta kayo? Kumusta ang mga buhay-buhay ninyo? Takot ma-sandwich eh, no? Baka magiging alamat tayo eh. Okay, welcome back to another episode ng First Timers. Baka magtaka kayo ha at bakit ganito kung saan-saan tayo. Nasa Dao, Pampanga tayo. Kaya nakikita nyo na maraming mga bus dito. Kasi sasaglit lang ako sa Nueva Vizcaya. Sa ganito muna natin simulan yung kwento natin. Kasi kailangan kong bumalik na Nueva Vizcaya sa base camp. Kasi nga kailangan kong kunin yung ating Suzuki V-Strom natin doon. Kasi kailangan ko sa event. What the? Parang wala. Kaya ko na UV Express from Malolos, tapos to Dao, and from Dao nakita ko dati dito na maraming mga bus na papuntang Solano, Nueva Vizcaya. So ta-transfer lang ako ng bus. Nakaka-refresh din yung ganito. Ano tayo? Lawag. Sa Vizcaya, meron ba dito? Paano? Papuntang mga Isabela, ganyan? Doon sa Florida. Doon sa kabila? Dito banda. Meron to. Ito, Santiago. Sir, dadaan po ito ng Solano? Ayan. Okay, let's go. Ang sarap balikan ng mga panahon na hindi pa tayo vlogger. Mahilig na talaga akong bumiyahe noon. At bus ang transportasyon ko noon. Ano yan? Kapag ako ay bumabiyahe. Magkano yung ganyan ba? 150 lang, sir. Ha? 150 po. Dalawa to 80. Pag sumasakit din ng bus kasi pupunta dito, meron din ganyan sa Solano. Pero supporto tayo. Magkano isang isa? 150 po. 150. Yung babalik tayo ng Solano, Nueva Vizcaya, pero na may dala tayong ganito. Eh doon din ang gagaling yung mga ganito mga bukod. Nice lang yan. At kung napapansin nyo na hindi nyo na nakikita yung base camp sa Nueva Vizcaya, andun pa rin yun. Mas pinipili ko lang na mamuhay ng pribado doon. Yung pagmumotor, ginagawa ko pa rin yun. Namamasyal pa rin ako nang nakamotor. Hindi ko nga lang pinavlog. I can't do it on my own when I'm this far away from home. Won't you tell me something good? Won't you tell me something good? As I think of you and I, there's too much gonna pass us by if we don't talk like we should. Won't you tell me something good? Okay, alas 4:16 ng hapon mga first timers, and welcome back to another van life episode. Ngayong araw ay magka-camp tayo, magsa-solo camp tayo. Dahil ngayong araw ay salubong sa aking birthday. Ngayon is January 23 January 23
at 24 ay aking birthday. At medyo nakakahinga na ako ngayon sa mga asikasuhin. Kaya ngayong araw, samahan niyo muna ako. Mag-isa muna akong magka-camping ngayon. Pumunta lang muna ako ng aking dentista dito sa Santa Rita, Giginto, Bulacan para ipa-adjust na yung aking braces. Kasi nga, kung napapansin nyo, yung aking ngipin dito sa unahan, sa baba, is medyo humihiwalay na at lalo na ako nagiging singaw magsalita. Kasi nga dahil hindi ko nga nasusunod yung date ng adjustments nung yung pag-adjust ba nung aking brace. Kaya pag na-expire yung date na kung saan dapat nahihigpitan na siya ulit, is ganyan siya, nagkakaroon siya ng mga spaces. So medyo naasiwa na rin kasi talaga ako at yun nga, kailangan na bibisitahin ko muna ang aking dentista na si Dr. Jessa ng Dental Talk. Magka-camping tayo, magsa-solo camping tayo ngayon. Sasalubungin ko lang ang aking caravan. Para may iba. Para may iba lang. Yung dark na lang, Dok. Alam mo, Dok, yung pinakamahirap na dinanas ko, yung binunutan mo ako tapos in-adjust mo ako. Yun ang pinakamahirap na sa journey ko habang nag-brace. Double murder. Oh, double murder. Last patient, so ibig sabihin makapagpahinga na si Doc. Oh, dinagdag mo lang ako sa schedule mo kaya alas 5 eh. Hindi naman, baka hanggang 6 talaga ako nag-video. Hanggang 6 naman talaga. Doc, imbitahan mo silang bisitahin ka dito at magdala sila ng bulaklak sa'yo. Ba't hindi ka? Punta lang sila dito. Wala kang love life eh. Pasyente lang hanap natin. Imbitahin mo na sila. Punta po kayo sa Dental Talk. Ito po is yung Giginto branch po. Open kami everyday 9 to 6 p.m. Yung Malolos, ganun din. Everyday 9 to 6 p.m. din. Sa Facebook page, Dental Talk. Paalaga tayo ng mga ngipin natin para magbuka tayong tao. So, dati hindi mo tao. Oo. Nasa evolution ako ng from unggoy to tao eh. Ngayon ginagawa mo akong tao. Nakita ko yung picture ko dati nang wala, hindi mo ako inaayos yung ngipin ko. Mahaba yung uso ko eh. Ngayon pumasok. Advantage ka na pumapasok yung sa ngipin, yung kala ko ano. Oo, sa totoo. Malaki. Nakadagdag. Thank you. Doc, bye-bye. See you next year. January. Wala ko. Hindi. See you next month. Sige. Bye-bye. Okay. Welcome back to another van life and solo camping episode. Mga first timers ko. Ayan. Alas 5 ng hapon, 5:19 PM. Malolos, Bulacan. Ako ngayon ay pumunta ng kabundukan para mag-overnight. Solo muna tayo. Medyo busy ang buhay dito sa syudad. At hinahanap na rin ng katawan ko na naman yung aura ng kalikasan. Kaya ngayon, samahan niyo muna ako bumiyahe. Chimil muna tayo. Concrete coffee, let's go! Ako ay naninibago sa aking headband. Iba na kasi ito eh. Wala. Sige na nga, ito. Hindi ko alam kung sa kulay lang ba ako naninibago o yung hugis ng headband ko. Kasi mga headband ko kasi binibili ko lang din online. Wala pa naman akong headband talaga na, alam mo yun, yung pinasadya na para kay Boy P talaga. Pero tingnan natin, baka magpagawa tayo para magkaroon din kayo. Kakape lang ako. Gusto ko lang munang i-shoutout si Miss Heidi. Ayan, nag-message siya sa akin na nakita niya tayo, si Watod sa daan. Kani-kanina lang. Ayan, si Watod. Ayun, shoutout po sa iyo. Maraming salamat po sa suporta. At ayan, fan din siya ni Yomamen. So, shoutout kay Yomamen. Si Yomamen kanina kasama ko. Ayan. So, 1 hour later ay tayo ay ginabi na naman. Matik yan. Kapag magka-camping talaga tayo, dapat talaga dadating tayo sa spot ng gabi. Pili muna tayo ng maluluto natin. Lulutuin natin. Kaya yung ruta ko ngayon, imbis na dumaan ako sa looban,
magba-bypass road na lang ako. And then San Rafael, San Ildefonso, San Miguel to Doña Remedios Trinidad. Ginabi na tayo, alas 8:30 na ng gabi. Imbis na magluluto ako ng pasta, sabi ko next time na lang kasi kapos na tayo sa oras eh. Ang mga binili ko dito sa Alfamart, itong mga meal ready to eat na. Bumili ako nitong beef caldereta, yung iniinit na lang. Para pagdating natin doon, pag sindi natin ang kalan, i-reheat na lang, luto na agad, di ba? Hindi na tayo magkakanda pawis-pawis magluto. Tapos bukas ay mag-ramen tayo ng umaga. At giting, simple lang ang ating galawan ngayong gabi. Hey! Ito rin may mga kino-consider din ako dito na pwedeng pag-stayhan natin. Pero kasi itong area na itong dinadaanan natin, wala ditong signal eh. Ayaw ko na mag-camp sa walang signal kasi syempre may mga mahal tayo sa buhay na nag-aalala sa atin. In case of emergency, nakokontak tayo or tayo ang malagay sa mga biglaan, mabilis tayo makakuha ng signal at makatawag sa kanila. Ang ginawa ko, huminto muna ako para ma-enjoy ko yung katahimikan ng lugar. Dumadaang mga lokal dito, mga taga dito yan. Pero sa ganitong oras ng gabi, hindi na masyadong matao dito. Hindi na. Pag-araw, madami kasi lugar to ng mga nagbumotor eh. Pasyalan to eh. Pero kapag gabi, as in literal na tahimik talaga itong lugar na to. Wala talagang katao-tao. Swerte na nga ngayon na mayroong mga ilaw dati eh. Pag dumaan ka dito, matatakot ka talaga eh. Tsaka yung takot dati na meron ako nung nagsisimula pa lang tayo ng van life, medyo takot akong bumiyahe mag-isa, mag-camping mag-isa. Pero unti-unti na ko na siya, na overcome ko na. Pero hindi naman yung tipong 100% wala na. Syempre meron pa rin kaba. Pero kailangan mo tapangan yung loob mo para magawa mo yung gusto mo. Kasi ito yung putik naman na mga kawayan to. Tayo mga pala. Tinarakot ako bigla. Mga kawayan nagsisitulugan. Tabi-tabi po. Tunog yung mga kawayan eh. Ayun, unti-unti ko rin naman na overcome. Pero may takot pa rin tulad ng ganun. What the heck? Pero sige, hindi naman ganito yung pupuntahan natin. Maayos naman. Kaya tabulin na tayo. Biglang na kinilabutan eh. Kinilabutan ako doon? Bad trip. Welcome to Barangay Kalawakan. Normal lang yun na maramdaman at nag-iisa tayo. Minsan kasi nadadaig tayo ng takot eh. Tapos yung takot na yun eh, tayo lang din naman lumikha nung katatakutan na yun. Kaya yun, lamon tayo ng takot. Pero yun nga, kahit na unti-unti ko na na-overcome yung ganyan, hindi naman ako tulad ng dati na sana next up, bandayan mo ko. Wala naman na, matagal naman nang wala eh. Hindi na ako nakaka-experience na gano'n. Pero yung mga previous na mga experiences ko, totoo yun. Hindi ako gumagawa-gawa ng mga kwento-kwento. Pero sa ginagawa ko ngayon, nag-create na naman ako ng takot dito sa dito ko. Kaya tigil na natin yung usapan na to. Pumunta na tayo dun sa campsite na tutuluyin natin. Meron tayong spot na pupuntahan. Pero malikot pa rin yung mata ko. Tumitingin-tingin kasi maraming mga campsites dito na mga bago. Pero inaalala ko yung signal. Kung meron, dapat meron palagi. Yun na yung natin. First requirement na kapag nagka-camping tayo, dapat merong signal. Ahon to, sobrang ahon to. Yeah. Try nga natin umakit ng naka-drive lang, na hindi tayo naglo-low gear or segunda. Kaya. Alam nyo kung hindi lang tayo puro van life, kung trip nyo rin yung magbabackpack tayo, kasi may mga campsites kasi na hindi kayang puntahan ni Watod. Kumbaga, hindi lang naman si Watod yung kaparavan natin.
May mga campsites kasi na magaganda na hindi nakakapasok yung yung mga sasakyan. So medyo limitado pa rin yung natin, yung pwede nating gawin para gawin natin yung mga gusto natin. Minsan gusto niyo subukan ko yung dala natin si Watod, tapos ay ganda mga campsites yan tulad niyan. Hindi ka makakaakyat doon kasi nga, hindi mo mayakit si Watod doon, pero campsite yun. Naka-camper van pa rin tayo, tapos backpack, tawid tayo sa kung saan lugar o akyat tayo ng mga bundok na hindi naman sobrang taas, and then mag-pitch tayo ng tent. Magbabaon ako ng tent dito sa loob ng camper van. Ano sa tingin nyo? Gusto niyo ba yung ganon? Trip niyo ba yung ganon? So all about camping pa rin naman, para mas marami tayong magawa, marami tayong ma-explore, di ba? Ayaw lang sobrang dilim. Wala na mga street lights. Sa mundo kasi ng pagka-camping, hindi pa pwedeng palagi yung sanay ka na merong kasama. Kung mahal mo yung pagka-camping, may mga pagkakataon talaga na wala kang kasama, kaya kailangan mong pag-aralan yun. Tignan nyo kung gaano kadilim yan. Kumbaga, harapin mo kung ano yung mga kinakatakutan mo. At kapag kayo ay dumadaan sa lugar na merong tulay, tulad nitong dadaan natin tulay, is ugaliin nating bumusina. Alam nyo na yan. Sa mga nakakalam, i-comment nyo kung bakit kailangan bumusina sa mga tulay kahit wala namang kasalubong. Bakit na tayo? Pinaka-peak na to ng kabundukan. Akating ko lang ha. Dito na tayo. Tignan nyo kung gaano katarik itong inaakyat ng ating camper van. Umuugod-ugod pero kaya naman. God, ang lamig dito. Ang lamig ng hangin dito. Pagdating sa taas, kinausap ko muna yung bantay. Pero just in case, dito sa area, di ba, pag tumbok ko, pwedeng dun sa may area na parang bangin na kulay puti yung mga Pwede po sir. paatras lang ako, tapos doon lang Medyo kuwan lang po sir, wag niyo pong ibabukuan po sa pinakapuan po. baka mahulog ako sa bangin. Bangin yun, di ba? Safety Alright. natin sa natin sir. Sige po, magandang gabi po sa inyong lahat. Hi sa inyo mga bro ha. Diretso tayo sa dulo. Ipa, ingat pa. Sige. Alright. Medyo mahirap talaga kay Watod pasukin yung mga simpleng rough road na ganito, or sabihin natin yung mga minor off-road kung tawagin. Pero kung pupunta kayo dito at dala nyo yung normal na sasakyan, yung standard na sasakyan, mabilis nyo lang mapupuntahan to. Ganun lang din naman kasi yung ginawa ko. Kaya malakas yung loob ko ngayon ng mga solo camping. Nag-camping muna ako ng may kasama. Tapos yung next na camping ko, pangbawas ng nervous o takot, yung mag-camping ka ng konti lang yung mga campers. And then paunti-unti, pabawas yung tao sa paligid mo. Ganun lang ginagawa ko hanggang sa yun na, all goods na. Ganap lang ako ng spot ko. Nag-check ako ng mga area dito. Yung area kasi dati na kung saan kami nag-camp ni General tsaka ni Yumamen, pinagbabawal na yung sasakyan kasi nga nasisira yung mga lupa, kaya pinagbawal. So isa kami sa dahilan nun. Kami ang dahilan nun kung bakit pinagbabawal na yung mga sasakyan dyan, kasi nga nung nabalahaw ako, naalala nyo yun, 3 kami. Yun yan. Sir, pagbibigyan tayo na sir. Sir, magkain ka muna dito sir, sa vlog ko. Ano pangalan mo sir? JR. JR. Okay. Ayan, shoutout kay... Sir, hindi ko makita. Pakita. May team. May team din ako. Labi ka dito sa akin. Okay. Ayan, Good evening. Magandang sa inyo. gabi. Pinagbigyan lang niya ako na pwede akong pumesto doon sa dati namang pumestuhan. Kahit alam niya sa sarili niya at alam ko sa sarili ko na kami ang dahilan kung bakit pinagbawal na ang pag-akit doon. Kasi the last time ay kami ang sumira ng mga lupa dito nung nabalahaw ako. Mabait pa rin mga taga Digos Hills. Siya hindi ba sa atin yan, kasi mga kaibigan natin yung mga yan. Ayun. Hindi naman maulan, so safe tayong umakyat doon at wala tayong sisiraing lupa.
Finally, nakahanap na tayo ng magandang spot. Kailangan nating bumulong-bulong pag ako'y nagsasalita kasi nga meron tayong katabi. Hindi naman katabing katabi. Doon sa dulo na naririnig ko yung mga ubo-ubo nila doon. Kaya kailangan natin hanggat madilim kailangan kong mag-minimize ng boses dito. Kaya expect nyo na yan na medyo malapit ang mukha ko sa camera ha? Para masagap yung boses ko. Malamig. Ready ko na agad yung higaan ko para makapagluto na tayo. Pagkatapos magluto, edi pahinga na, kwentuhan tayo konti bago matulog. Okay, sakit lang. Yung ilaw na yan, may dalawang ano yan, may dalawang toilet. Napaka-horror nung ilaw. Itong ilaw na to, may sensor to. May option ka kung gusto mo na siya nakailaw na talaga or may ano ba, mayroong sensor na kapag nilagay mo siya mamamatay kapag dumaan ka at na-detect niya umiilaw. So short katatakutan kwento, last na to, ginamit ko to mga nakaraang vlogs natin. Tinigilan ko muna yung gamit at hindi ko na isa sa ganong klaseng setting yung automatic detection kasi kahit hindi ako dumadaan bumubukas ako sa meron siya na detect. So yun lang naman. Okay, tama na yung kanyang kwentuhan, share ko lang naman. Ayoko nang magkwento ng katatakutan dito kasi maganda itong lugar na to, tsaka magnetic din siya. Mamaya-maya, yung mga naririnig kong mga boses na akala ko magka-camping ay nagsiuwian na. Sa madaling salita, ako mag-isa ang natira sa campsite. Okay, yan yung setup ko. Lahat ng mga gamit ko, ilalagay ko lang sa isang sulok. Para meron akong space dito na pang isang tao. Ngayong ready na ang ating tutulugan, oras na para magluto. May leak na to. Kailangan ko na ng bagong lutuan. Ang pagluluto ang pinakamasarap gawin sa pagka-camping. Pero may mga iba na nasistress kapag ginagawa ito. Ang tip ko lang sa inyo, pag-aralan niyo yung huminga o buksan niyo yung oras ninyo kapag ginagawa niyo yung pagluluto. Iinitin lang natin ito. Enjoy niyo yung pagluluto. Nasa camping kayo. Ang pagluluto ay parte talaga ng pagka-camping. Oo, matigas siya. Frozen kasi. Yung ulam natin ngayon pang fiesta. Mamaya-maya, may mga dumating na naman. Okay lang. Maximum tolerance ng ingay. Okay lang, basta nag-enjoy sila. At least ako yung food ko nagawa ko ng maayos. Happy na tayo dyan. Tanggapin na natin na may mga maiingay talaga sa campsite. Huwag yung gagayahin yung mga ganyan mga first timers kapag kayo nasa campsite, quiet. Naiintindihan ko kasi hindi naman sila talaga nag-excursion yung mga yan, hindi nagka-camping. Oh, kaya na tayo. So ito na yung ating pure foods na menudo. Ay hindi pala, ano? Wala, nakalimutan ko. Ano tawag dito? Mechado, menudo, caldereta. Tsaka yung kanin ko. Perfect. Diba? Naluto ko siya ng maayos. Kahit malakas yung hangin kanina. All good.
nagawa ko ng maayos ang aking hapunan. Hindi ako napagod. Ininit ko lang. Natagalan na ako sa kanin kasi syempre saing yan eh. Makakakain ako ng maayos ngayon. Oh, alam mo yung amoy ng bango. Alam mo yun, para ka na miesta. Ganun yung amoy ng ulam ko. Matitrick ko yung sarili ko ngayon. Kakain ako ng maayos. Nalilipasan lang ako lagi ng kain ng maayos. Hindi ako nakakain ng tamang oras sa breakfast, tamang oras ng tanghalian, pati hapunan. Laging late ako lagi kumakain. So ngayong gabi, dahil nasa maganda naman tayong kalikasan, I mean magandang lugar tayo, lahat naman sa paligid ay nag-enjoy kahit na medyo may kaingayan, pero intindihin na lang natin kasi nga masaya sila eh. Wala tayong magagawa. Ayoko naman maging KJ sa sa kanila na nag-enjoy sila tapos tingnan natin yung Sarap. Kaya akong kumain ng ayos kasi nga medyo pumapayat ako. Pangangayayat yan ng biyahe kasi nga yung pagkain ko wala sa oras. Tsaka kapag ako bumabiyahe, parang wala sa isip ko lagi na kailangan kumain ng breakfast on time, tanghalian on time, hapunan on time. Wala, sira yung oras ko sa pagkain. Kaya ngayong meron tayong masarap na pagkain dito. At hindi naman tayo nabiyahe muna kasi hindi ko pa alam kung saan natin itutuloy yung biyahe natin sa susunod eh. Pinagpaplanuhan pa bawi muna ako ng pagkain, bawi muna ako ng pahinga para next na destination natin kapag lumarga ulit tayo sa kalsada, maayos yung resistensya natin. Kaya ako muna mag-gain ulit ng konting laman kasi hindi ko rin gusto na payat ako eh. Brush, brush, brush 3 times a week. Pagkatapos ng ilang oras ng pagpapasensya at pagtitimpi, tumahimik na rin ang kapaligiran. Yung mga naririnig nating mga boses kanina, nagsiuwian na. So, solo ulit natin ang campsite. Sa wakas, nagkaroon na ng katahimikan dito, guys. Tahimik na ang kapaligiran. Makakatulog na ako. Inabot na ng anong oras na? Alas 12 na ng gabi. 3 oras ako nagantay ng tumahimik yung kapaligiran. At least tahimik na ngayon. Makapagpahinga na tayo ng maayos. Ako ay matutulog na muna. Hayaan ko lang bukas tong naka-open lang yan. Safe naman tayo dito. Para yung lamig mamaya lalo sa madaling araw pumasok dito para masarap yung tulog natin. Okay, magkita tayo bukas mga first timers ha. Tutulog lang ako na mahimbing, bawi lang ako ng tulog. Sarap ng hapunan ko hanggang ngayon, busog na busog ako. Kaya ito na yung chance na makatulog tayo ng maayos at makabawi ng enerhiya. Kita tayo bukas pagising. Good night.
Sarap ng hangin. Hindi ko na inabot yung sunrise. Napasarap yung tulog ko. Kasi late na rin ako natulog eh. Buti tumahimik naman. Mag-hot choco na tayo. Tsaka gawa tayo ng instant ramen. Alam nyo ba na yung kabundukan na yan sa malayo Sierra Madre na yan? Sino ba naman ang hindi makakatulog at makakapagpahinga ng maayos sa lugar na ito? Malaking bagay na alam mo kung ano yung mga nakapaligid sa'yo. Nakaka-relax sa isipan, nakaka-relax ang katawan, nare-relax ang buong pagkatao mo. Sarap gamitin ng kumot na to. The best kumot ever. Siya mula nung dumating sa atin si Watod. I mean, yung nagka-camper van na ako. Camping. Ito na talaga yung kumot. The best. Malamig sa katawan. Thank you Lord sa masarap na tulog. Sira na talaga. Sira na. Instant ramen for breakfast. Sira na yung kalan ko. Kailangan ko na talagang palitan. Kita nyo yung lumiliyab. Hindi dapat ganun yun. Dapat kulay blue yun. Kadalasan puro kape tayo sa umaga. Ito yung nadampot ko kagabi. Tapos naalala ko meron pala akong ano dyan, sikwate. Sakto lang din. Naubos na yung stock ko ng tubig. Wala nang laman yung container. So, tama lang. Kaulay ko to. Kaya pala masarap eh. Bitakore naman kasi eh. Ito po yung ginabi kong pang-init eh. Alright. Hot choco. Uy, mat may langaw. Gusto ko pang mag-stay sana na matagal-tagal. Pero kita niyo yung liwanag na yun sa likuran ko. Mataas, umangat yung araw dito. Kasi nga, nasa tuktok tayo ng bundok. Literal na malapit tayo sa bundok ng Cordillera. Hindi ba na? Bundok ng ng Sierra Madre. Yan, tanaw ko. Kaya sobrang nag-enjoy ako habang tinititigan ko yung Sierra Madre. Swerte natin meron tayong Sierra Madre. Di ba? Alam niyo yan. The backbone mountains of Philippines. Let's go. Dumadami na yung mga tao. Kailangan natin sumibat. Maliban sa car camping tsaka mga tent pitching, marami ditong mga TP houses na pwedeng rentahan kung gusto niyo magstay dito. Maganda dito, makapagpahinga kayo ng maayos. Bye bye doggo. Bye bye doggo. Bye bye. Ayusin itong area. Good morning. Hello sir, good morning po. Mag-isa mo lang ulit. Opo, mag-isa lang. Sige po. Tuloy na tayo. Dito ko na tatapusin muna yung vlog natin. At ako yung mag-i-edit pa. Maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayon. Buong magdamag. Para at least wala nang ibang ganap. Diretso na kayo sa tulog nyo. Hindi na kayo ma-hype. Kasi kung dadagdagan ko to ng ibang activity, baka yung diwa nyo yung magising. At hindi kayo mawala yung antok nyo at mahirapan pa kayo matulog. So all goods na to na kalmado na tayong lahat. Okay? Magkita-kita tayo sa susunod na episode natin mga first timers. Maraming salamat. As always, life is good. Life is good dito sa Doña Remedios Comunidad.